Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Bakit po ba kinakailangan na kapag naluluma na ang ating radiator coolant ay kailangan natin itong palitan? At bakit din po kailangan na hindi natin dapat haluan ng tap water or tubig sa nawasa or deep well? Naku, yung tubig sa deep well, lalong-lalo na po ang ating mga radiator coolant. At dahil po doon, nagkakaroon po ng chemical imbalance ang ating radiator coolant at nagdudulot po yun ng hindi magandang bagay sa loob ng radiator. At bakit po, kahit nasabihin na natin na aluminum na ang inyong inilagay na radiator, ay nagkakaroon pa rin ng corrosion at nagkakaroon pa rin ng kalawang sa loob nito. Ipapaliwanag ko po sa inyo yan, mga kapatid. Panoorin nyo po ang vlog na ito dahil ito po ay napaka-importante para po sa lahat na mayroong sasakyan. Ito po ang magbibigay din ng clue sa atin at tips sa atin kung paano natin mapapatagal ang buhay ng ating mga makina. Pero bago yun, paki-like muna po at paki-subscribe ang aking channel. Mga kapatid, nung tayo po ay nag-aaral pa, nung tayo po ay high school, itinuturo po sa subject natin sa science ay kung ano yung electrolysis. Ang electrolysis po ay ang pagdaan ng electric current sa pamamagitan ng electrolytes. Ito ay ginagamit para maghiwalay ng mga sangkap sa tubig. Itong proseso ng electrolysis, kapag ito ay nangyayari sa coolant ng ating mga radiator, ito ay unti-unting sisira sa radiator natin, sa heater core, sa water pump, at maging yung mga metal, yung mga aluminum na dinadaanan ng coolant natin, kaya niyang sirain yan. At maging yung ating cylinder head. Kaya po mga kapatid, panoorin niyo po itong aking ipapaliwanag sa inyo dahil napaka-importante po nito. Bakit ba nangyayari ang prosesong electrolysis sa ating radiator dito po sa coolant natin? Alam niyo ba mga kapatid na itong coolant natin dito sa loob ng radiator ay nagiging low-grade na baterya at iyon po ay dulot po ng electrolysis. Tingnan niyo ha, itong radiator, yung coolant na nasa loob nito, magiging low-grade na baterya. At kapag sinabing low-grade na baterya, ito po ay mayroong nai-store na voltahe o kuryente. Ito po bang coolant sa loob ng ating radiator ay pwede po ba yung magkaroon ng karga na kuryente o voltahe? Ito po, tignan nyo mga kapatid. Yung isang test prod ko na yun na negative ay nakakabit na po doon sa negative terminal ng ating baterya. At ito po yung coolant natin, ayan. Ididikit ko itong test prod natin, yung positive test prod, dito po sa coolant. Ayan, tignan nyo po Oh, tignan nyo po yan. Nakakakuha po ako ngayon ng 123 millivolts. Ayan. Tumataas, nagbabago-bago. So ito po, merong nai-store ngayon na voltahe dito ngayon sa ating coolant. Ngayon, para po makaiwas tayo na yung ating coolant ay maging electrolytes dahil nga po magkakaroon ngayon ng process of electrolysis dahil doon sa mga stray voltage, sa mga stray current. Yung mga stray voltage po na yon ay epekto po ng mga electronics natin or electricals na hindi po naka-properly ground. Dapat po kasi lahat ng mga terminals po ng ating mga electricals na yan ay maganda ang pagkaka-ground niya, yung pagkakatornilyo sa engine at sa body. Ngayon, kung meron kang electronic components dito na hindi maganda ang pagkaka-ground, ay pwedeng dumaan or magkaroon ng stray current or stray voltage. Kaya nga po, itong design po nitong radiator ng Mitsubishi Adventure, dahil siya po ay insulated, tingnan nyo po, may rubber dito, insulated po siya, kaya kahit na anong gawin natin ngayon ay hindi bumabagsak yung kuryente or yung voltahe na nandito sa loob ng radiator. Yung coolant niya nagkakarga po ng kuryente. So ngayon, tingnan nyo po mga kapatid, kung halimbawa i-ground ko po itong radiator, dahil ito po ay insulated, kung halimbawa po i-ground ko ngayon yung radiator, ito pong aking metal na to ay nakadikit dito sa engine, so ground po yan. Yan, i-ground ko po ito, tingnan nyo po kung mayroon tayong mariread na voltahe. Ayan po, tingnan nyo. So yan lang po ang nare-read natin mga kapatid. Ayan, pababa pa po yan ng pababa. Okay? Pero kapag inalis ko po ngayon yung ating ground, ayan, tumaas na po. Nag-140. Nag-132. So, ibig sabihin, ito pong ating radiator, isolated po doon sa body ng sasakyan. Dito po sa problema ng electrolysis,
Dapat po kasi ay maganda ang groundings, lalong-lalo na ng radiator, para po maiwasan na makapenetrate yung stray voltage po na yan sa loob po nitong radiator doon sa coolant. Tingnan nyo po itong radiator po ng crosswind. Bagamat po ito ay talagang nakatornilyo sa body ng sasakyan ng crosswind, pero bakit nasira naman ang kanyang radiator dito? Ayan, nasira na itong tubo na to, kinalawang na siya. Yan po ay epekto ng corrosion. Nagkakaroon po ng corrosion dahil malamang hindi po yan gumagamit ng magandang coolant. Tandaan nyo po ito mga kapatid. Kahit na ito po ay i-ground natin, no? Pero siya naman ay mayroon ng hindi magandang coolant or nilalagyan po ng tubig yan, yun po kasi ang magkikreate din ng electrolysis dahil doon sa tubig na yun. Kapag ka nga po nilagyan mo ng voltahe yon, doon sa ipapakita ko po sa inyong video, ayan, nakikita nyo po na nagwo-work na po yung process ng electrolysis dahil nga po doon sa tubig. Kaya po, kung kayo po ay gagamit ng tubig sa inyong mga radiators, huwag po kayong gagamit ng tap water, huwag kayong gagamit ng mineral water or yung galing sa nawasa, huwag din kayong gagamit ng tubig na galing sa deep well. Kung kayo man ay gagamit ng tubig at wala kayong mabiling coolant, itong mga coolant po na yan na EcoCool, ay maglagay po kayo ng distilled water para po makaiwas po kayo doon sa electrolysis na pwedeng mangyari ngayon sa inyong cooling system. Kapag ka gumana po ang electrolysis sa inyong cooling system, marami po siyang pwedeng sirain dahil nga po doon sa corrosion. Sisirain niya ang inyong radiator, darating ang panahon, magkakaroon siya ng maliliit na butas, katulad na rin po nung nangyari dito. Ayan, sinira po yung radiator na yan. At kahit pasabihin mo na aluminum ang iyong radiator ay hindi siya makakaiwas sa corrosion. At habang gumagana ang electrolysis sa loob ng inyong cooling system, pati yung mga pyesa katulad ng cylinder head ay kaya niyang sirain. Pati cylinder head gasket. Lahat ng mga gaskets na dadaanan nung mga tubig or nung coolant na nagpapaikot-ikot dyan sa loob ng iyong makina, kaya pong sirain ng electrolysis nung mga corrosions po na yon. At magkakagayon lang po yun kapag yung inyo pong coolant na ginagamit ay sira na or wala nang kwenta. Dumana siya doon sa electrolysis process. Pinapahina na po ng electrolysis yung mga additives na inilagay sa mga ganitong klaseng coolant. At kapag nangyari po yun, kahit nasabihin mong maganda yung inilagay mong coolant at naluma naman na siya, sabihin mong 5 taon na siya, hindi ka pa rin nagpapalit, o kaya naman dinagdagan mo ng deep well water, dinagdagan mo ng nawasa water, nako, hindi na po magiging maganda ang epekto nun sa inyong mga coolant. Kaya po kung halimbawa napapansin nyo na nagko-corrode na yung inyong mga radiator, halimbawa dito, kakaroon ng mga corrosion, nagkakaroon ng mga puti-puti na parang pulbos, yun po ay epekto na po ng corrosion. Malamang matindi yung electrolysis na nangyayari sa inyong cooling system. Dapat iyon ay maiwasan. Ngayon, para maiwasan yon, siguraduhin nyo na lahat ng mga groundings ng mga electricals ng inyong sasakyan ay maganda ang pagkakaground. Sa baterya na lang, katulad nito, ito marumi ito, ipapalinis natin yan bukas, kinalawang na yan, dapat yan ay walang rust, dapat yan ay maganda ang kapit, maging dun sa ground. Maging yung mga electricals dito na nakakapit sa ground, nakakapit doon sa mga sensors at mga switches, dapat yan ay walang walang mintis. Hindi siya nagkakaroon ng corrosion. Kasi pagka may mintis yan, yan yung tinatawag na stray voltage. Nako, masasagap ngayon nitong cooling system mo dahil nandito nga yung parang electrolytes sa loob nitong radiator mo at magkakaroon ngayon ng proseso ng electrolysis. Ngayon, yung mga gumagamit ng plastic na radiators, makakala nyo makakakontrol siya sa electrolysis. Hindi rin basta-basta makakakontrol yun. Ang importante kasi, gumamit kayo ng magagandang coolant at yung mga kuryente, dapat talaga properly grounded yan sa inyong sa body ng inyong sasakyan. Kahit patay yung ating engine, may nare-read tayong voltahe. Pero itong voltahe naman na to na 113 millivolts ay safe pa rin po yan. Kaya lang, kung yan ay tataas, kung talagang ang coolant mo or ang nakalagay mong coolant dito ay may halong tubig or puro tubig ang inilagay mo na tap water, tataas malamang itong voltahe na to dahil magkakaroon nga po ng matinding proseso
ng electrolysis. Kapag kulant ang gamit mo, kapag distilled water ang gamit mo, malamang halos hindi ka ngayon makaread ng voltahe. Ngayon, kapag i-ground ko ngayon itong ating radiator, ayan, dahil ito pong radiator ay hindi siya naka-ground, kaya mapapansin nyo, bumaba na po. Ayan, 18.5 na lang millivolts. Samantalang kanina ay umaakyat, ayan, kapag hindi po naka-ground yung inyong radiator, ay tumataas po yung ating voltahe. So isipin mo na lang, kung ang nakalagay sa iyo dito ay tubig na galing sa deep well or sa nawasa, mas mataas ang mariread mo dito. At kapag lumagpas ka doon sa allowable na voltahe, matinding electrolysis po ang mangyayari dito sa iyong cooling system. At kapag nangyari, matinding electrolysis po na yon, yan na. Pwede nang sirain ang makina mo, pwede nang sirain ang radiator mo. Darating ang panahon, magkakaroon ng mga maliliit na butas yan, magkakaroon ng corrosion katulad nito. O kaya yung iba minsan nagtataka di ba? Bakit kinalawang yung aking radiator, bakit nasira? Kasi nga, round the clock, 24 hours every day ay gumagana ang electrolysis dahil doon sa mga stray voltage na nagpapaikot-ikot dito sa iyong makina, sa engine bay. Ayan, kitang-kita naman nakaka-read po tayo ng voltahe. At yun po ang nagdudulot ng electrolysis. Itong design ng Adventure, may rubber insulation siya, so hindi naka-ground itong radiator, kaya hindi ngayon nawawala yung ating voltahe. Hindi talaga bumabagsak. Kaya, ayan, tumataas pa, 139 na, 140 na, 142. So, ibig sabihin, may nangyayari po ngayon na pag-store ng voltahe dito sa coolant na nasa loob ngayon nitong radiator po na ito. Gumamit kayo ng magandang coolant. Huwag kayong gagamit ng tubig, huwag kayong gagamit ng tap water. Dahil yun po ay makakasama, yun ay magiging magandang electrolytes para po magkaroon ng electrolysis. At kapag nagkaroon ng electrolysis, magkakaroon ng maraming corrosions at masisira po ang ating radiator hanggang dun sa ating makina. At darating ang panahon, magugulat ka na lang, magkakaroon ka ng overheat o kaya nagbabawas na ang iyong coolant sa reservoir mo. Dadagdag ka na lang ng palagi ng coolant, nagdadagdag ka na ng tubig o ayan. Hindi po talaga pala maganda kapag ang gagamitin mo ay tap water or mineral water. So dapat ang gagamitin mo ay distilled water or magpakulo ka na lang ng tubig or ipaayos mo ang iyong radiator. Dapat yan ay properly ground. Maging yung mga electrical system mo, dapat maganda ang groundings para walang stray voltage na magpapaikot-ikot dito sa ibabaw ng iyong makina. Ayan, 147, 149, 150 at yan ay pwede pang tumapas. Pero ito, allowable pa yan. Kaya lang dapat hindi na yan tataas. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Tulad po ng hiniling ko po sa inyo kanina sa umpisa ng ating vlog, paki-likes naman po at paki-share at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po sa inyong lahat.